What's up mga pinagpala? Welcome na naman dito sa Under God Podcast. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na to, mag-subscribe ka na. Kung meron ka rin nagustong parte ng usapan na to, pwede mo ring i-comment dyan sa baba. Ang ginagawa kasi nun kapag nagko-comment ka ay babatuan ka pa ng YouTube ng marami pang usapan na ganito. Mas marami ka pang usapan na maririnig na ganito. In return, ako din bilang creator ay malalaman ko pa kung ano pa yung mga value na pwede kong mabigay sa'yo. Gusto ko take yung time na to, bro. Since nabanggit ko, para sa'yo, what would you consider na mga essentials ng faith? Like, what are the doctrines that you consider essential na parang this is something that we can disagree? Essentials, bro. Essentials. Essentials. Doctrine, no? Yeah. According, kasi ako, ako personally, we believe kasi, ang doctrine na talaga namin ay Apostles' Doctrine and Fellowship. The Acts 2:42. Dalawa lang kasi yung concern ng Panginoon. Sabi niya, inflaming fire, like vengeance on them. That know not God and obey not the gospel. Sorry, bro. Medyo nagkakat lang yung nagkakat ka lang. Sayang po ako yan. Okay na daw. Yan. Ay, nag-freeze ulit. Lord, we declare ng yung intervention sa aming internet. Yan, okay na, bro. So, yun nga po, we believe sa Apostles' Doctrine and Fellowship. And sabi, dalawa lang ang concern ng Panginoon sa pagbalik niya. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel. So I think the essential ng pagiging Kristiyano ay dapat alam mo daw kung sino ang Diyos at nag-obey ka sa gospel. Kasi we believe na hindi ka makakapag-obey sa gospel kung mali ang paniniwala mo sa pagkakilala mo sa Panginoon. Yes. So mauuna na dapat kilala mo ang Panginoon para makasunod ka sa gospel. And I think yun ang two essentials na dapat alam ng isang Kristiyano. So, what I am hearing, bro, is character of God. Yung tama? Character of God tsaka yung gospel, which is yung essential. Pag sabi bang gospel, do you mean yung gospel taught by the apostle, meaning ito ay yung gospel written, which is yung nasa Bible, infallible word of God, yun ba yun? Or yung gospel na yung life of Jesus? Pwede ka bang maging mas specific doon, brother? Yun na ba yun? Well, muna yung Godhead and the gospel. Kaya nga sabi ko, kung hindi mo kilala ang Diyos, so kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay specific, halimbawa, pwede ba akong magbanggit ng denomination? Okay. Pag ikaw ay ang paniniwala mo sa Diyos ay paniniwala mo na ang Diyos ay ang Ama lamang at si Kristo ay tao lang, malamang ang gospel mo ay ang pag-anib sa church, maliligtas ka. Kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay ang si Jehovah ay malaking Diyos, ang Almighty, at si Jesus ay mighty lang, mas maliit na Diyos, ang salvation mo ay isa ka sa 144,000 na maliligtas sa Revelation. Kung ang paniniwala mo naman ay ang Diyos ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, malamang ang paggawa ng mabuti ang salvation mo, which is the Catholic does. Kung ang paniniwala mo ay God is not the Father, God is not the Son, and it's not the Holy Spirit, but Diyos siya
silang tatlo ay Diyos. Malamang ang salvation mo ay accept God as your personal Savior and Lord save. Once na ang paniniwala mo ay ang Diyos ay si Yahweh, malamang sa malamang ang MCGI ka ang dating daan. So nakadepende sa pagkakilala mo talaga sa Diyos ang salvation. Palagi yon. Kaya nung sabi niya, babalik ako in flaming fire, taking vengeance, maghihiganti sa lalagablab na apoy sa kanila na hindi nakakilala sa Diyos at hindi sumunod sa gospel. Yan lang talaga ang kanyang pahay sa kanyang pagbalik. Well, ano naman ang sa akin, nung naniniwala ako sa Apostles' Doctrine and Fellowship, well, unang-una, ang Hudyo naniniwala na meron lamang isang Diyos. Wala tayong pagtatalunan doon, kuya, sabi niya. But sabi niya, sa kanila, maraming Diyos, sabi ni Paul. Pero sa ganang atin, meron lamang isang Diyos, ang Ama namin. Pero ang Ama na yon, dahil sobrang pagmamahal niya sa atin, nung tayo ay nagkasala, nagbigay siya ng pantubos sa kasalanan natin. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kasama ng Panginoon ang Word. And the Word was God. Ang salita daw ay ang Diyos. At ang Diyos na yon, ang salita, naging flesh. At tatawagin na God with us. Kumbaga, Jehovah become our salvation, Jesus. So ibig sabihin, ang Father nagkaroon ng katawan. Tinawag niya na Son of God, the katawan, the human part. Sabi ni Philip no, nagtanong siya kay Christ, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na sa amin yon. Kasi ang Hudyo naniniwala lang ni isang Diyos. Ipakita mo na sa amin ang Ama at sapat na sa amin yon. Pero sabi ni Jesus, hindi ba palagi kayong kasama? And yet, hindi mo pa ako nakikilala, Philip? Ang ama na gumagawa ng miracle and etc. na nananahan sa akin, sabi niya. Si God the Father nananahan daw kay Jesus. So ibig sabihin, dahil ang Son of God ay ang katawan at ang Father ay nananahan sa kanya, naging separate ba sila na entity? Iisa pa rin sila. Bakit? Kasi meron lang siyang human flesh na ang tanging gagawin lang ay tumubos sa kasalanan. Kaya nung tinubos siya sa kasalanan, sabi niya, Father, why have you forsaken me? Kasi kung hindi siya iiwan ng God the Father, hindi iiwan ng Spirito yung katawan, hindi yun mamamatay. Kaya nung iniwan yung katawan, na namatay yung body na kailangan niya mamatay para sa pangtubos. Ngayon, nung siya umangat, sabi niya, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwang comfortless. I will come to you. Sabi niya, sa pangalan ko, magpapadala ang Father ng Spirito. And that's the Holy Spirit. Na pangalan ay Jesus. So, ibig sabihin na iisa lang ang Diyos gumanap ng iba-ibang role. Na nung siya nag-create, ang tawag sa kanya Father. Kasi ama siya ng lahat ng creation. Na nung siya ay tumubos ng kasalanan, ang tawag sa kanya ay Son of God. Kasi meron lang siyang certain part na kailangan gawin dahil siya ang tutubos ng kasalanan natin. At nung siya ay umalis, hindi niya tayo iniwan na comfortless, siya ay ngayon na tagapag-aliw sa atin, which is the Holy Spirit. Na ang pangalan ay Jesus. So kami na Apostles' Doctrine, sabi Apostles' Doctrine naniniwala na meron lamang iisang Diyos. Yun ay si Jesus lamang. Sabi ng Acts 4:12, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit ang ibinigay kundi Jesus lamang. Kaya ang kinikilalang Diyos ng mga apostol ay si Jesus lamang. Isang Diyos lamang. At kung tayo, pagpalagay natin, kuya, tayo ay naniniwala na meron lamang isang Diyos gaya ng Hudyo, the Apostles' Doctrine,
At si Jesus lamang yon. Ang magiging salvation ay ang Acts 2:38. Sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Kasi, nung tayo ay inutusan, Matthew 28, sabi niya, go ye therefore and preach the gospel, di ba? The Great Commission. Teaching them all things, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi niya, 7 days after, nagkaroon ng unang church. Nagkaroon ng unang church service, ng church activities. Yun ay sa upper room, the Acts 2, kung saan nag-worship sila and then nagkaroon ng tongues of fire, then nag-speak sila sa iba't ibang lingua. Nag-tongues sila. That's the first. No? And then, sabi, dahil unang beses yon, minak sila ng mga nakarinig. Sabi niya, mga lasing yan. Diba? Sabi, mga lasing yan. Diba? Tapos in-explain doon ni Peter, no? The same Jesus na pinako nyo na siya ang gumagawa nito, diba? Nagbigay ng power. And then nung naintindihan ng mga tao, Acts 2:37, sabi niya, and they were pricked in their heart. No? Acts 2:37, they were pricked in their heart. At nagtanong sila, men and brethren, what shall we do? Kasi naintindihan ng mga tao ngayon, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro, which is the Acts 2:38. Repent, tayo ay magrepent, tumalikod sa mga kasalanan natin. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the Holy Ghost. Yun. And then the Acts 2:42, the apostles' doctrine, they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So bakit yun daw ang gospel? Kuya, padaanan ko na to. Repent, kasi katulad ni Kristo tayo ay dapat mamatay. Yeah. Para tayo ay maligtas, kailangan daw natin mamatay, libing, muling mabuhay. Pero di natin kaya yun kasi tao, kaya nga si Kristo na ang umako ng lahat. So kailangan din natin mamatay. Saan? Kailangan natin mamatay sa kasalanan, upang tayo mabuhay sa katuwiran. No? So that's repentance. Pagtalikod mo sa mga maling gawa mo. So dahil patay ka sa kasalanan, nabubuhay ka sa katuwiran. Kailangan mo mamatay, katulad so, namatay tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ay kailangang ilibing sa pamamagitan ng baptism. Kasi sabi ni Paul sa Romans 6 na kung tayo daw ay binautismo, tayo daw ay kasamang inilibing ni Kristo. Romans 6. Sabi niya, so bakit napakahalagang mabautismo? Sabi niya, and ye shall baptize in the name of Jesus Christ, kasi si Jesus ang tumubos for the remission of sins. Para daw sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Ngayon ang tanong, sabi niya, paano pala to kung di ako nabautismo? Ibig sabihin, hindi pa napapatawad ng kasalanan ko. Yeah. And according sa Acts 38, opo, kailangan natin mabautismo. Tawad ang kasalanan natin. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Gaya ni Kristo, siya ay muling nabuhay. So dapat daw tayo ay muling mabuhay. Diba? Sabi niya, for a body without spirit is dead. So kapag tayo naka-receive ng Holy Spirit, tayo ay ipinanganak muli. And that's the born again experience. So sabi, di ba, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So inulit, diba, panganak ba ako uli? Ito papasok sa sinapupunan. Pero sabi niya, hindi, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So that's baptism in water and the Holy Spirit. So yun ang paniniwala ng apostles na salvation, no? Kapag ikaw ay sumunod sa pinangaral. Kaya kung babasahin natin sa Acts 38, even si Apostle Paul na hindi nila nakasama, pareho din ng tinuturo. Nung siya nakatagpo sa Acts 19 ng mga Baptist, kasi naniniwala sila na kay John the Baptist. Nung una siya nakatagpo, ang unang tanong sa kanila, believers pala kayo. Diba? Believer pala kayo kasi naniniwala kay Kristo. Unto what baptism did you baptize? Sabi niya kay John, kasi baptize sila eh. Ito mga galing kuya? Ephesus, mga Ephesians. Sabi niya, anong baptism ang ang experience niyo? Kay John. Oo, kay John. Kasi John the Baptist. Dapat i-baptismo kayo sa mas greater kay Jesus Christ. Napabaptismo sila. And then, did you
did you receive the Holy Ghost since you believe? Ayun pala unang tanong niya. Since you believe. Naka-receive na ba kayo ng Holy Ghost? Kasi believer kayo eh. Sabi niya, hindi pa nga namin naririnig yung Holy Ghost eh. Then, naka-receive sila ng Holy Ghost that time and then nabaptize sila sa pangalan ni Jesus. And the same Ephesians na nagsabi na, faith, Ephesians 2:8, the faith only you will be saved. Na-experience nila tong apostles' doctrine na you need to be baptized for the remission of sins and you shall receive the Holy Ghost para tayo muling mabuhay. So dahil tayo namatay, nilibing at muling nabuhay, kagaya ni Kristo umakyat sa langit, tayo rin ay makakarating sa langit. And that's the apostles' doctrine and fellowship. So kung naniniwala ka na meron lamang isang Diyos, malamang sa malamang ang gospel mo ay Acts 38. And yun ang aking pinaniniwalaan. Yeah. Yeah, yung sinasabi ko bro na na something na galing no na daanan mo ng clearly yung yung doctrine that you believe no, and I applaud you no na you know your doctrine well. At saka ang ganda lang bro na nakita ko din dito sa sinabi mo yung beauty nga, yung beauty and diversity sa though alam mo yan, we believe the same, isa ang Diyos existing in 3 person. So yun din yung di ba? Tama ba? Trinity. Ano lang kuya, kung ang tawag sa amin ay oneness. Oh, okay. Pero hindi namin tinatake as oneness kasi pinangalan ng Trinity yun. Yeah. Dahil Trinity sila, tawag oneness. Pero apostles din yan. Yeah. Only in one. Yeah. One God. Sa ako din naman, I believe in one God that exists in 3 person. No? Paano nangyari yun? No? That's something na alam mo yun, parang something na yun, tag dito, mystery talaga yung Trinity, and alam mo yun, isa to sa mga topics that has been, alam mo yun, sobrang tag dito, sobrang I can say na ang yabang mo kung sasabihin mo na na-decode mo na ikaw yung nakaunawa na kung sino yung kung ano talaga yung nature ni God, no? And that's what make him God, no? Na tayo hindi talaga natin kayang fully i-compromise how yung niya, yung existing yung etymology ba yun tawag sa ganun, para pero yeah, we believe talaga yun nga, yung we believe in one God. Kaya ako naman nasabi bro that exists in 3 person naman. Yung ang stand naman namin doon is yun nga, Genesis. Start pa lang ng Bible, di ba? In the beginning, God created the heaven. So hindi sinabing gods, hindi sinabing the gods, di ba? Sinabi God. Ibig sabihin singular. God created the heavens and the earth. And tapos nung part na at andun din sa verse 2, the Spirit of God is hovering above the water. So may distinction ng may distinction ng person. And then Genesis 1:26 naman, doon naman sinabi na yung sinabi ni God na let us make man in our image. So from singular biglang naging plural naman yung niya. So yeah, I mean kaya nga sabi ko sobrang na-appreciate ko dito na yung distinction nga ng distinction ng at yung richness ng ng body of Christ na, di ba, isipin mo, we've been existing for 2,000 years believing at lahat naman tayo pinapaniwalaan na si Kristo ay Diyos, no? At yun, that's something na I consider essential kapag sinabi mo na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Doon at yun, mostly naman bro, I believe parang yung danger lang talaga ng cult kapag yun na pag question mo yung pag question mo na yung nature ni Jesus Christ, patay yung authority ng scripture, patay.
Diyan na ano yan, breeding grounds yan for false doctrines talaga. And yun, about naman sa salvation, what I'm hearing is yung sa Acts 2:38 na we believe that no, na yung repent and be baptized. That's ano siya, tag dito, once you and I believe ano yan, as a result of putting our faith in Christ. Kasi we believe naman na yung salvation is through Christ alone, no? Ano siya, finished work siya ni Christ, at we need to fully receive it. And even wala kang kung ikaw may pananampalataya kay Kristo, tunay yung pananampalataya mo ay at ano din medyo caveat nga din siya pag sabi mong repent and be baptized, no? Parang ano ibig sabihin ng repent? Anong ibig sabihin mo sa baptize? Kasi madalas naman na binibigay dito na example, brother, yung thief sa cross. Nakasama ni Jesus sa cross, 'di ba? Parang ano 'yun? Walang repent, parang sinasabi wala siyang works na kayang gawin eh. So ako naman yun yung stand ko pagdating sa salvation, 'di ba? Ephesians 2:8, 9 and 10. So may succession siya. So it's by grace, which is ibig sabihin na naman ng grace, it's a gift of God. For by grace we have been saved through faith sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at by works so that no one can boast, 'di ba? And then pero yung works, which is yung repentance, yung baptism, it is a result ng salvation. Hindi siya prerequisite ng salvation. Kumbaga, you don't need to yung repentance, ano siya, fruit siya ng yun, kagaya sabi mo kanina, being truly born again, no, na it shows yung fruit ng salvation. Hindi siya yung root, but it is the fruit of salvation. That we do works. No, yung once you are saved, kapag saved ka, isa yun sa mga unang magiging decision mo talaga na yung old ways mo is tatalikuran mo because you will surrender to the lordship of Jesus Christ. No, hindi na ikaw yung nasusunod sa buhay mo, kundi si Kristo na. So kaya yun, and that's the will of God, no? And salvation, and yun nga yung repentance and baptism. Yun nga yung isang sinasabi doon. Meron nga yun nga, bro, sabi ko yun kasi isang madalas na pinapang-argue ng mga 'di ba, yung thief nga daw sa cross. Pero kung titingnan mo yung thief sa cross, siya parang andun lahat yung parang elements to magpakita na siya ay truly saved. Kasi nasa cross sila, yung nasa isang side ni Jesus, ang sabi no, sige nga, talagang Diyos ka, bumaba ka diyan, tapos ibaba mo na rin kami. Pero yung isa, repentant yung heart niya eh. May admission, he admitted na siya ay makasalanan. Di ba? Sabi niya, ano ko ba naman? Tayo, deserve natin to na mapako dito. Pero siya, hindi niya deserve to. Di ba? At andun yung pag-admit niya na, Jesus, alam ko na kapag nandoon ka na, alalahanin mo ako. Kaya niniwala ka siya na si Jesus lang yung kaya magligtas sa kanya. Di ba? So I believe sa bro, sa worldview mo, yung thief on the cross, is he saved or ano? Kasi si Jesus mismo nagsabi no, today you are with me in paradise. Si thief actually walang background na makita ata sa Bible. Yeah. Pero ang view na pwede mong pagbasihan, pwede natin pagbasihan. Is he a Jew or a Gentile or Samaritan? Is isang pwedeng yun. Kasi kung Jew, pwedeng hindi siya kasama sa salvation ng Gentile kasi 'di ba? Ang salvation kasi ng Apostles' Doctrine is from the Jew to the world, to the Gentiles. Jew first, the Samaritan, then the Gentiles. So actually, kahit Jew ka, pwede kang sumali sa salvation ng Gentiles. Pero bukod sa kanilang
kumbaga sa covenant ng Gentiles, merong sariling covenant ng Jew na kung doon nag-a-apply yung i-accept mo si Jesus Christ as your personal savior, kasi darating ang panahon na kapag sila ay dumanas na ng tribulation, talagang i-acknowledge mo lang na si Jesus ang savior mo and maliligtas ka, and that's the Jews. No? So kung siya ay Jew, malamang sa malamang maliligtas siya. Pangalawang point is the time, kasi nangyari ang gospel na view ko after na si Kristo ay mamatay. Sabihin, kung siya ay buhay pa, hindi pa ganap yung gospel, the Apostles' Doctrine, kasi a week after pa siya na-preach. So pwedeng isa siyang view, no? Kung Jew man siya, talk sa Jewish covenant. Pangalawa, na accept siya because hindi pa ganap yung gospel na dahil hindi pa naman na mamatay si Kristo. Pwedeng wala pang atonement. May isa pa yan, yung jail guard ng Acts. No? Sabi doon kasi believe. Macedonian. And lahat ng family mo. Isa pa yon kasi believe lang. And kung tutuloy mo yung basa, believe. Tapos nagpabautismo siya, na-receive. Tsaka na-save yung buong family kasi nag-share siya. Kasi yun, kung pagbabasihan natin ng Acts, nakikita mo talaga na ang turo ni Paul at ni Peter ay yun at yun lang. Repent, be baptized every one of you. And then that's repent, baptism, and receiving the Holy Spirit. Kasi nga, the required is except a man be born again, except a man be born of water and born of spirit, he cannot enter. Yun kasi yung sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsabi. Kaya nga na-misinterpret pa siya. Pero mabuborn of water tayo, mag-born again experience tayo kapag yung baptism tsaka receiving the Holy Spirit ay maganap sa atin. That's the born again experience na tinatawag. Kung nagustuhan mo ang usapan na to, click mo lang, may mga sinasuggest yung YouTube dyan. Paalam mo naman sa akin kung nagustuhan mo rin yung mga usapan o yung mga videos na nandyan.